So for today's video nga mga gar, another day, another mini vlog na naman tayo ngayon. At ang ulam seri nga pala natin ngayon ay pusit. Ang pusit nga pala ito is galing sa kapitbahay namin at libre nga pala yan. Charis, panahon ngayon ay wala na palang libre. At ayun nga pala, hinihiwa na nga pala natin itong pusit na binili natin. Nakapaghiwa na nga pala tayo dito mga gar ng sibuyas at itong bawang. Nakaredy na nga pala yan. At hindi nga pala ako naghihiwa niyan. At yung jowa ko nga pala. At next na nga pala dito na hiniwa niya is itong luya. Sobrang importante nga pala ng luya para hindi nga pala siya malansa. Ang pusit kasi is malansa, pero kung ordinaryong adobo nga lang pala is pwede na nga pala itong sibuyas at bawang. Kaya ayun nga pala, hiniwa nga lang pala sa gantong size. Mas masarap nga pala sa pusit is yung iniihaw, pero kailangan is yung malaki nga palang pusit. At ayun na nga pala yung nahiwa namin sibuyas, bawang at yung luya. So for daldal naman ng person na to, kaya tinatawanan na nga pala ako ng nanay at tatay ko dahil ako nga lang pala nagsisalita dito sa likod ng bahay namin. So ina nga mga gar, nakapagpainit na nga pala tayo dito ng mantika. Sobrang init na nga pala niya at ilalagay na nga pala natin tong luya na hiniwa niya. Hindi ko pala hiniwa yan. At ilalagay na nga rin pala natin dito yung sibuyas. Grabe naman ang tono natin dito mga guys. Para naman tayong mga taon-taon sa sarili ate girl. Next na nga pala dito is nilagyan na nga pala natin to ng bawang. At maya maya pag okay na nga pala nagisa na natin is ilalagay na nga pala natin tong pusit. Medyo igigisa nga lang pala natin mga gar itong pusit. At halu-haluin nga lang pala natin yan para lumabas nga pala yung tubig-tubig na ito. Kailangan nga lang pala natin itong gisahin para lumabas yung tubig niya. At matansya natin kung lalagyan pa natin ng tubig. At maya maya nga pala ay nilagyan na nga pala natin to ng toyo. Pag nalagyan na nga pala natin yan mga gar ng toyo, is titimplahan na nga pala natin to ng paminta at iba pang mga ricado kagaya ng betchin. Pero kung okay lang, kung wala tayong ilalagay dito na betchin. Bale, next na nga pala na ilalagay natin dito is yung laurel. Sobrang importante pala nga yan dahil sobrang mabango nga pala yan pag nagluluto tayo ng adobo. At hindi nga pala muna natin ilalagay dito yung suka dahil nga pala baka kumunat siya at hindi siya maayos na lumambot. Iiwanan nga lang pala natin yan ng ilang minuto at papakuluin nga lang pala natin. At pag okay na nga pala at malambot na nga pala siya, is pwede na nga pala natin ito lagyan ng suka. Sobrang importante nga pala ng suka sa mga pagkain dahil nga pala nakakatulong to para makaiwas panis siya. At nilagyan nga lang pala natin to ng asukal para pang dagdag ng lasa niya, para nakadepende rin sa inyo kung gaano kadami nga rin pala ilalagay nyo dyan. Sobrang importante kasi sa pagluluto ng adobo is yung nag-aagaw nga pala yung alat niya, yung asim at yung tamis niya. At yun nga pala, papasimutin nga lang pala natin or papaimpisin nga lang pala natin dito yung sabaw niya para mas kumapit nga pala sa niluluto natin. Mas nagiging malasa kasi ang pagkain kapag ganyan. At ayun nga lang mga gar, salamat!